Kapwa diniskwalipika ng Bids and Awards Committee ng Commission on Elections o COMELEC ang Indra Sistemas at Smartmatic sa bidding ng gagamiting optical mark reader sa 2016 national elections. Ito ang balita ni Victor Cusare. 2.5 billion pesos ang approved budget para sa kukuning 23,000 mga bagong optical mark reader o OMR machines na gagamitin ng COMELEC sa 2016 elections bilang karagdagan sa dati ng 82,000 PICOS machines. Sakop ng budget ang gagamiting balota, ballot boxes at training ng mga tao. 2 kumpanya ang nakalusot sa first stage ng bidding process ng COMELEC. Ngunit sa second stage ng bidding kung saan pinagsusumite ang Indra Sistemas at Smartmatic ng price proposal at final revised technical tenders ng kanilang mga makina, kapwa diniskwalipika ang 2 kumpanya. Non-compliance o hindi pagsunod sa hinihinging requirements ang dahilan ng Bids Committee upang i-disqualify ang Indra Sistemas at Smartmatic. Sa Indra Sistemas, sobra sa approved budget ang kanilang bid proposal. 2.503 billion pesos ang kanilang total lease offer. Ngunit kung isasama dito ang kanilang purchase option offer, aabot sa mahigit 3.6 billion pesos ang kanilang proposal. Yung kasing lowest calculated bid should be based on the cost of the total bid proposal for lease offer only. So yun yung pagkaintindi namin. And hindi klaro ho dun sa notice na, and you cannot find it anywhere na dun pala ho sa ABC or the approved budget, included na rin ho yung purchase option. Ang Smartmatic, bagamat mababa ng mahigit 200 milyong piso sa approved budget ang kanilang lease at purchase offer, naiwang blanco naman ang ilang bahagi ng isinumite nitong dokumento na lumalabag sa regulasyon ng bidding. Bagamat ibinibigay ng Smartmatic na libre ang naturang mga serbisyo, ayon sa BAC, dapat minarkahan ito ng 0 sa halip na dash. Ito din ang batayan ng komite upang i-disqualify ang Smartmatic sa bidding para sa direct recording electronic o touchscreen voting machines. Unfortunately, they didn't indicate any cost, no? So blanco. So talagang wala, blanco. Anong gagawin namin doon? Hindi naman kami pwede manghula as to their intention. What we are telling COMELEC is that we actually use the format, the Excel format that was provided by COMELEC itself. So if there's anything wrong with the format that they provide, we should not be actually blamed for that. Bibigyan ng COMELEC ng 3 araw ang 2 kumpanya upang makapaghain ng motion for reconsideration, subalit hindi na nila maaaring baguhin ang mga figurang inilagay sa kanilang dokumento. Kung hindi magbabago ang desisyon ng BAC sa kanilang motion, irerekomenda nito na failure ang first round ng bidding para sa OMR at DRE machines. Sakaling ideklarang failure ang bidding, ito ang paliwanag ni Director James Jimenez. Kapag nagkaroon ng isang failure, ang procedure natin is to conduct a second bidding. A second bidding based on the same specs, but the second bidding now will be open to everyone. Hindi lang yung 2 bidder na nauna. Marso sana ang target ng COMELEC na magkaroon ng awarding of contract, ngunit kung magkakaroon ng second round of bidding, maaatras ito. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.